pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Unang Kronika 16, 26 hanggang 29. Lahat ng Diyos ng mga bayan ay mga Diyos-Diyosan. Ngunit ang Panginoon ang gumawa ng mga langit. Karangalan at kamahalan ang nasa harapan niya. Kalakasan at kasayahan ang nasa kanyang tahanan. Iukol ninyo sa Panginoon kayong mga angkan ng mga bayan. Iukol ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatian at ang kalakasan. Iukol ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kanyang pangalan. Magdala kayo ng handog at magsiparaon kayo sa harapan niya. Inyong sambahin ang Panginoon sa banal na kaayusan. Ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaluwalhatian ang katangian ng pagiging Diyos ng Diyos. Siya ang pinakamakapangyarihan na lumikha ng langit at lupa. Nasa kanya ang karangalan, kamahalan, kalakasan at kasayahang walang hanggan. Kilalanin at iukol natin sa Diyos ang kanyang kaluwalhatian. Nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan at ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihahayag ng kalawakan. Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Mula pa nang likhain ang sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkadiyos, bagaman hindi nakikita, ay nauunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidahilan. Awit 29, 1, 2, 10 at 11. Mag-ukol kayo sa Panginoon, o mga anak ng makapangyarihan. Mag-ukol kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. Iukol ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatian na nararapat sa kanyang pangalan. Sambahin ninyo ang Panginoon sa banal na kagayakan. Ang Panginoon ay nakaupo sa trono sa ibabaw ng baha. Ang Panginoon ay nakaluklok bilang hari magpakailanman. Ang Panginoon nawa ay magbigay ng lakas sa kanyang bayan. Basbasan nawa ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. Pag-uukol ng kaluwalhatian sa Diyos. Ang apat na nilalang na buhay, na may 6 na pakpak ang bawat isa, ay puno ng mga mata sa palibot at sa loob. At sila'y walang humpay na nagsasabi araw at gabi, Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, ang noon at ang ngayon at ang darating. At kapag ang mga nilalang na buhay ay nagbibigay ng kaluwalhatian, karangalan, at pasasalamat sa nakaupo sa trono, sa nabubuhay magpakailanpaman, ang 24 na matatanda ay nagpapatira pa sa harapan ng nakaupo sa trono, at sumasamba sa nabubuhay magpakailanpaman, at inihahagis nila ang kanilang mga korona sa harapan ng trono na nagsasabi, Karapat-dapat ka, O Panginoon at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay, at dahil sa iyong kalooban ay nabuhay sila at nalikha. Roma 8:28 hanggang 30. Nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa kanyang layunin. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa
ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay kanya namang tinawag, at ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap, at ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. Kabahagi ng kaluwalhatian ng Diyos. Nilalang ng Diyos ang tao na kalarawan niya dahil ibig niya na ang tao ay makabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Ang umiibig sa Diyos ay itinalaga niya na maging kalarawan ni Jesus na kanyang anak at kanyang tinawag, itinuring na ganap at niluwalhati. Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Gayunman sila ngayon ay itinuturing na ganap ng biyaya ng Diyos bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Si Kristo ang inialay ng Diyos bilang handog na pagtubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Mateo 17:1-2. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago at si Juan na kanyang kapatid. At sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok. Nagbagong anyo siya sa harap nila at nagliwanag ang kanyang mukha tulad ng araw at pubuti ang kanyang mga damit na tulad sa ilaw. Nakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Nagpatotoo si Apostol Juan, naging tao ang salita at tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng satanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Nagpatotoo si Apostol Pedro, kami ay mga saksing nakakita ng kanyang kadakilaan. Siya ay tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kaluwalhatian, at dumating sa kanya ang isang tinig mula sa barangal na kaluwalhatian na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na siya kong kinalulugdan. Kami mismo ang nakarinig ng tinig na ito na nanggaling sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. Hindi ang pook kundi si Jesus. Ibig ni Apostol Pedro na manatili sa bundok kung saan nila nakita ang kaluwalhatian ng Panginoong Jesus. Ngunit sinabi ng Diyos sa kanila, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako'y lubos na nalulugod. Makinig kayo sa kanya. Hindi ang pook, kundi si Jesus ang binigyan ng Ama ng kaluwalhatian. Siya ang ating pakinggan. Ang salita niya ay espiritu at buhay. Siya ang una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa Kanya. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Sapagkat minagaling na ang buong kapuspusan ay manirahan sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama,
gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.